May mahalagang balita ngayon mula sa hanay ng ating pamahalaan. Bumalikwas ang pinuno ng opisyal ng PIDEA na si Wilkins Villanueva at kaniyang itinalaga si Benjamin Cagua bilang pangalawang kalihim. Ayon sa ulat, ang pagbibitiw ni Villanueva ay kaugnay sa pagtanggi sa kaniyang misyon at pagkakaiba sa mga pulisya ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabala nito, itinuturing ng ilang sektor na tila isang pagpapakitang tao lamang ang pagbibitiw ni Villanueva. Sinasabi ng ilang kritiko na hindi lamang ito isang simpleng issue ng pulisya, kundi may mas malalim na kahulugan sa likod nito. Maging ang dating ombudsman na si Cochinta Carpio Morales ay nagpahayag ng mga desisyon ng PIDEA chief ay resulta lamang ng pressure mula sa administrasyon. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang tanggapan ng Pangulo ukol sa pangyayari na pagbitiw ng pinuno opisyal ng PIDEA, samantala patuloy ang pag-uusap at ang mga kaganapan sa loob ng pamahalaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tulog na lang, yan na ang ating pinaka-aabangan na May 7 Senate hearing sa PIDEA leaks. Okay, may bagong pasabog na naman si Maharlika, bago niyang revelasyon ng kanyang mga puting ahas. Grabe, may plano ang PIDEA. May pasabog din sila. So anong pasabog ng PIDEA? Okay. Pakinggan natin ito. Ongoing pa yung live stream ni Maharlika kanina. Sa PIDEA at sa PNP at sa AFP para malito sila. Litong-lito na mga Jotang Ginemes, di ba? Sa gobyerno, yung ating mga PA dyan, sa bawat sulok ng ahensya ng gobyerno, ay plano daw, mga kababayan, na wag na hindi o ibo-boycott ni Lazo, okay, PIDEA Chief Lazo, etong hearing. Dahil talagang nakita ng taong bayan kung gaano siya nagmukhang syunga doon na nagdala ng testigo na walang alam. At also, kinakabahan sila sa ating in-expose din. Actually, isusulatan ko ang Senate. Okay, isusulatan natin ng Senate na isama nila ang investigasyon, ang Committee on Public Order under kay Senator Bato, na isama niya sa investigation yung questionabling dalawang passport na ginagamit ni Imiterio Bitong o Ramil Bitong. Alright? Dalawa kasi yung pangalan niya. Okay. So, yan. May bagong yung Imiterio o Ramil Bitong. In-expose ni Maharlika yan na gumagamit ng mga peking papeles. At saka yung nangyari noong April 30. Nagmukhang kawawa o sinungaling, I don't know. Gusto nilang iwasan yung nangyari siguro noong April 30. Kaya, balita lang ito hindi pa natin confirm. Alam mo niya naman si Maharlika, ang daming puting ahas. Halos sa lahat ng sulok na ata ng gobyerno may nagmamahal sa bayan. Naniniwala kay Maharlika, kaya tuloy-tuloy ang daloy ng impormasyon kay Maharlika. At ito na nga yung pinaka-latest, plano na i-boycott na ang PIDEA at iba pang ahensya ng gobyerno wag na lang mag-attend. Para, anong rason? Bakit hindi mag-attend? Para hindi lalong mabulgar ang katotohanan. Kasi yung April 30 na hearing, klarong-klaro na. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsisinungaling? At marami ng mga Pilipino na naliliwanagan sa issue tungkol nito. Okay, example. 2 days ago, meron
kaming kaibigan, close family friend. Nung nagkita kami, sabi niya, Brad, marami akong tanong sa iyo. Marami tayong pag-usapan. O sige. So, kain-kain kami. After ng kain, ito na. Tungkol pala ito sa politika. Siya, diehard Marcos loyalist. Ilocano sila yung pamilya niya. Kami, alam din niya na BBM supporter kami ng una, kaya lang nagtataka siya. Bakit bumaliktad ako? Although, hindi niya ako tinanong nung una. Na nanonood lang siya sa aking mga vlogs. At tahimik lang sila. Tahimik. Kasi magkakapatid yun eh. Tahimik. Hindi nila ako tinatanong, bakit bumaliktad ako na dati Marcos supporter. BBM Kasi Marcos Sr., Imelda, we still consider ourselves, yung pamilya namin, loyalist. Isa sa greatest presidents we ever had is Marcos Sr. Also, First Lady Imelda, ang dami niyang, hindi sila santo. May mga nagawa ring pagkakamali. Kaya lang yung nagawa nilang kabutihan, mas marami. Kaya malaking utang na loob naming mag-asawa sa Marcos Sr. kay First Lady Imelda dahil sa tulong na naibigay nila sa bayan ng Pilipino nung panahon nila. Ngayon, itong Marcos Jr., wala na. So yung kaibigan namin, nung is, ito na, nagkwento na siya. Ngayon, naintindihan ko na, Brad, sabi niya, kung bakit nag-iba bakit nawala daw ang suporta ko kay BBM. Naintindihan ko na. Bakit? May nagpadala sa akin, yung kapatid kong lalaki, sabi niya, pinadala niya ako ng yung interview ni Maharlika at ni Morales. Sabi ng kaibigan ko, noon na hindi ako nanonood kay Maharlika. Kasi BBM supporter ako eh. Ang pinapanood ko, si Usapang Manny Tito. Usapang Tito, Manny Tito. Isang vlogger ito na pro-BBM. Doon lang siya nanonood. Maharlika, never. Sabi niya. Kaya lang nung kapatid niya, panoorin mo ito. Interview ni Maharlika at Morales. Sabi niya, out of curiosity, pinanood ko. Pinakinggan ko yung interview. And it makes sense, sabi niya. Naintindihan ko, naliwanagan ako, nakita ko na ang katotohanan. Ganyan pala ang ating presidente na sinuportahan. Tapos, maiyak-iyak na siya. Bakit nagkaganyan? Ano na ang mangyari sa ating bayan? Ang sakit ng loob ko. Buong pamilya namin, sinuportahan namin si BBM. Bakit ganyan pala ang ganyang ginagawa? Ibig sabihin, naniwala na siya. Itong kaibigan kong ito, naniwala siya sa revelasyon ni Morales through yung PDEA leaks niya in-expose ni Maharlika. Then, nanood pa itong kaibigan ko. Napanood niya yung interview. Nanood din siya sa April 30 na hearing sa Senado. Lalong nadagdagan, lalong klumaro, sabi niya. Yung mga PDEA, nagsisinungaling. Si Morales, totoo ang sinasabi. Kaya excited na ako sa May 7 na hearing. Kawawa ang bansa natin, Brad. Bakit nagkaganyan? Ano kayang mangyayari? Matatanggal ba ang presidente? Kaya ba ni VP Sara na mag-lead? Mga ganun ang kanyang mga katanungan. So, ibig sabihin, marami ang naliliwanagan ngayong mga Pilipino dahil sa PDEA leaks na ito na sinimulan ni Maharlika, lumantad si Agent Morales, sinimulan ni Senator Bato ang hearing, susundan pa May 7. Wala. It makes sense na plano kung ituloy nilang i-boycott, pwede para hindi na.
Kasi kung mag-appear sila, kung ano-anong sasabihin, kagaya yung Director Francia. Nung una, nagdi-deny, mamaya nadulas ng bibig niya na nakita na may pinagtatakpan siyang katotohanan. Kaya tingnan natin, anong mangyari kung totoo bang i-boycott? Pwede ba nilang i-boycott? Pwede naman. Kasi panahon ni PRRD, nung pandemic, nag-order siya sa kanyang mga gabinete na huwag kayong mag-attend sa Senate hearing tungkol ata sa Parmali noon. Hindi nag-attend. So, ito, pwede. Hindi sila mag-attend. Kaya lang, ang implication ngayon sa taong bayan pag hindi na sila mag-attend. Tanong mga kaibigan, pag totoo itong pasabog ni Maharlika na i-boycott nila, ano ang dating? Pabor ba sa administrasyon ni PBBM o lalong maraming tao na madidismaya sa administrasyon? Yan ang tanong. Kaya tingnan natin kung anong mangyari. Basta importante, nandyan si ex-agent Morales, na marami pang pasabog yan si Morales. Aabangan natin. In one of the hearings, sa tingin ko, yung pictures na sinasabi niya, 5 pictures, na klaro nandun yung BBM, Bonget, Maricel Soriano na humihit-hit ng illegal nga droga. Darating pa nun, ipapakita yan. Yun ang mga importante. So kung hindi mag-attend ng Padilla, subit. Next topic na lang natin yung Bitong. Talagang dapat imbestigan yun. Yung i-appoint na Director 3. Yung pala, peke, disapprove sa Civil Service Commission. Isa na namang kapalpakan yun. So, salamat. Fair Lady Maharlika, ituloy mo lang ang pagiging Gabriela Silang. Ang laking tulong ni Maharlika sa ating bansa ngayon. Sino ba itong nagtatanong? Estrada, Google man. Teka muna, may kaso pala ito. Ang dami pa ng kaso nito. Convicted pala ito. Naku, nayari na. Masisira ngayon yung moral ascendancy mo. Yung moral ascendancy. Kasi you can only pin down somebody if you're clean. Di ba? You have to come out clean. If you're not clean, sasabihin ng tao, yung iniipit mo, may kaso, dismiss, may 2 pang pending, yung isa, homeowners pa ang kaso niya. Tapos ikaw ang nagtatanong, meron kang problema, ang swerte ka nga, nakalusot ka dun sa plunder tapos convicted ka. Kasi pag convicted ka, mahirap na kasi, on appeal ka lang, nakapiyansa ka lang Idol to, idol. So ito po si Sir Jay Sonza, naka-zoom po siya. Magandang gabi po, Sir Jay. Magandang gabi sa inyo, Coach Oli, Boss Dada, at ganoon na rin kay Banat Bay, kahit nawala siya dyan sa studio. Kami po nagtutugay sa inyo ng isang magandang gabi at nakahanda po ang inyong lingkod para sa malayang talamitan ngayong gabi. Magandang gabi, Sir Jay. Maraming tanong si Coach Oli sa inyo, Sir Jay. Saan ba natin sisimulan? Pero alam mo, bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin, kasi magkakasama kami ng pastor sa practical shooting sa Davao City at saka sa Davao City. Lahat po ng mga gamit namin for practical shooting purposes lang. Ang mga bala po yan ay puro reload. Wala pong full metal jacket yan. Reload pa. Reload lahat yan. Nagtitipid. Reload kasi kuwan lang practical shooting lang, hindi mo naman. Siyempre, pagka nasa bahay ka for self-defense, naglo-load ka ng full metal jacket dahil hindi mo naman tiyak kung may mga masasamang tao na balak mag-akyat bahay kayo. Ganun lang. Pero otherwise, these are sporting gear. Wala namang, tinitingnan ko yung 5 wala namang AR-15 doon, walang M14, walang 1850, assault rifle, wala akong nakita. Puro pa lang ito, panlaro, kumbaga. So sa madaling salita, walang basihan. Para sabihin mo, Mario Joseph. Kasi ang mga kuhaan ako, matagal ako sa pagiging reporter, producer, lahat sa television. Pagka sinabi mong tawag nito,
Lord, no? Yung, anong tawag nila dyan? Yung drug, kumbaga ikaw may private army, unang-una hindi ka paparehistro ng gamit. Hindi mo pinaparehistro. Paparehistro. Yun nga yung sinasabi natin. At saka sobrang dapat magpaliwanag ng PNP, Sir Jay, doon sa nila, jack up nila ng numbers. Kasi yung sinasabi nila, 19, 5 lang pala. 5 lang pala. Oo, hindi ba? So, disinformation. Tayo nananawagan din si Colonel Fajardo, yung tagapagsalita ng PNP, no, na siguro ilagay natin sa basto kasi ayaw natin pinupulaan sila kasi as much as possible katulong natin sila sa pagpapanatili ng kapayapaan. Lamang yung maayos lang na pagbabalita. Huwag na kayong sumali kung ano man yung mga pakulo nila, J.J. Suarez dyan, o Silva, mga Bastian dyan, yung na medyo wala magawa matinong sa buhay nila. Jadi, buwanan natin sila. Pero kayo yung mga nandiyan sa alagang ng matas, yung kung ano lang yung kapral niya, may listahan naman kayo, all you have to do is to check with your firearms and explosive unit and find out what are these guns that were licensed to individuals, no, subject for surrender or for inventory. Computerized na ngayon, machi-check na talaga yan Oo, madali ngayon. Sir Jay, diretso na tayo sa ating main topic ngayon. Patungkol dito sa Senate inquiry. Ano po bang masasabi nyo kay Senator Jinggoy? Unang-una, bago siguro kay Senator Jinggoy, maganda yung tinuran in part, no, ni Senator Chis Escudero na kung gusto natin yung 5 na investigasyon, dapat tapos na tayo. Kunyari, tapos na tayo doon sa totoo, authentic yung dokumento. Hindi naman pwedeng baliwalain yon. Dapat doon mag-phase 2 na, no, mag-higher investigation na kasi pinatawag na niya sila Picoy at saka si Kumar, no? So doon sa lalim na yun So, yun ang doon na tayo papunta. Kaya lang, disappointing din in one sense, kasi ang ina-expect ng taong bayan, nandun na yung mga personalidad, sinamantala na sana, na nandun, kunyari, si Ms. Soriano. Although, ang maganda lang doon, inamin niya na kanya nga yung unit, doon siya nakatira noon, kaya lang nahinto doon, hindi na naitanong kung, sana pinanong kahit pabiro, ma'am, kayo ba, nung kabataan nyo, nakaranas ba kayong bumatak kahit once lang, yung mga ganon? Wala kasi mga ganon tanong Kaya, medyo disappointed yung ibang tao. Ngayon, pagdating kay Senator Jinggoy, alam mo, maganda yung pagsisimula niya Very, very methodical, no? Kaya lang, ako, habang ginagawa niya yan, kasi, marami siguro hindi nakakaalam sa mga kababayan natin. Nag-aaral lang ng batas si Mr. Ejercito no? Si Mang Jose. Jose ang totoong pangalan niyan. Siguro, inaano niya, meron siyang ginagawang maganda, no? Except that it could have been better done if he was in a courtroom and litigating a case, no? Kasi prosecutorial yung dating niya which is uncommon for a real public hearing in the aid of legislation. No, unless nagsabi siya ng predicate, no? Ginawa sana niya, ako itong mga tanong ko sa iyo, gagawin ko because I intend to file a bill amending such and such law, no, with respect to anong tawag nito sa paghahawak ng mga dokumento o pagbibigay ng mga impormasyon na may kinalaman sa pambansang seguridad. Yung dapat naka-predicate dapat yun. Kasi ang lumalabas nung ginawa niya yung pagtatanong na parang nangiipit siya, parang nananakot siya. Pero kung nilagyan niya ng predicate na Mr. Chairman, General Mr. Senator Bato, ito po mga katanong ko, maaaring iba ang dating sa iba, pero kaya ko gustong itanong ito kasi po, ito yung tinutumbok kong gagawing panukalang batas na gusto kong samahan ng pagpapanday dito sa pagdinig na ito. It could have been a different, no? Kaya lang lumabas kasi na parang, oops, parang
parang binubuli mo, parang nakakaliit ka, no? Parang nakakalalaki ka doon sa investigador. Bating na si investigador, itong tinatanong mo. Hindi si ordinaryong investigador na PO1 Sanay ito. At saka ang tao, pag hindi staccato ang dating, fluid ang mga sagot, hindi mo pwedeng baliin yan. Kasi ang sinasabi lang niya, yung kung ano lang Cartol, no, sabi niya, hindi naman ako nagsabi si Bongbong ang bangag o si Maricel ay gumagamit ng ang kinukuha ko lang yung pahayag ng aking confidant. Ngayon, kung gusto niyo malaman kung totoo yan, i-summon yung confidential informant. Huwag ako tanungin niyo dyan dahil ako investigador lang Itinipa ko lang kung ano yung sinasabi nung informant Kaya doon siya, kaya sinapulaan. Kasi ang dating niya, alam mo naman ang tao, ma'am, with his age, kaagad-agad, sino ba itong nagtatanong? Estrada, o Google Man, teka muna, may kaso pala ito. Ang dami pa ng kaso nito, convicted pala ito, naku, nayari na. Masisira ngayon yung moral ascendancy mo. Yung moral ascendancy. Kasi you can only pin down somebody if you're clean, di ba? You have to come out clean. If you're not clean, sasabihin ng tao, yung iniipit mo, may kaso, dismiss, may dalawa pang pending, yung isa, homeowners pa ang kaso niya. Nagalit yung homeowners, ewan ko kung anong pinagka-disgustuhan. May kapitbahay pala, no? At saka pending, dalawa yan, may isang administrative pa Pero yung isa, yung sa homeowners. Ngayon, ang tinatanong mo, tapos ikaw ang nagtatanong, meron kang problema, ang swerte ka nga, nakalusot ka dun sa plunder tapos convicted ka. Kasi pag convicted ka, mahirap na kasi, on appeal ka lang, nakapiyansa ka lang di ba? Pero Sir Jay, So, siyempre, tayo matagal na rin naman tayo nanonood ng mga Senate proceedings. Ano po, kayo rin po, talagang alam ko, talagang sigurado ako, mga politiko before Senator Jinggoy, nakita niyo yan, mga mahuhusay ng mga senador, sila Miriam Defensor Santiago and all. Ito pong si Senator Jinggoy kasi, hindi po ba ganito talaga siya? Pagka siya po ay nagsasalita at nagko-cross or nagtatanong sa mga resource person, parang noon pa ganito na ugali niya or ganito na talaga siya Yun nga noon napansin natin yan. Pero dapat nagbabago tayo kasi nga ang tao ngayon very anong tawag niyan, namumuna na Mulat na kasi ang Pilipino, hindi na katulad dati na, ang kaling ni Jinggoy, tapang magtanong di ba? Yung mga ganon. Ngayon hindi. Nasa hulog ba yung mga tanong niyan? Ganon ang dati nga sa mga tao ngayon Di tsaka nakita po natin na na hindi nagustuhan ng tao talaga is yung siya mismo, sinasabihan niya yung resource person na nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. So, yun yung sa tingin ko hindi okay Hindi na in aid of legislation pagka ganun Kasi resource person yan. Nakakalimutan ng mga mambabatas. Yung pong mga iniimbita natin dyan sa Senado, sa Kongreso, they should be accorded the utmost respect. Why? Because by the word resource person, ibig sabihin matalino yan, kukunin mo ngayon, pipikapin mo yung talino niya para makapagpanday ka ng mga panukalang batas na ikabubuti ng lipunan at mamamayan. Hindi sila hindi ito korte. Kasi ang nangyayari ang akala nitong mga congressman at ibang senador na nasa korte sila tapos may camera, magyayabang. Ang problema kumisan in our desire to grandstand we stumble into things that pagsisisihan natin sa bandang huli. Pero sa pagka-senador, wala akong question. As a matter of fact, palagi ko sinasabi, sa lahat ng mga taga-showbiz na napasok sa Senado, pinakamasipag na senador si Jinggoy. Walang nabibiti na panukalang batas sa kanyang committee. Ako, saksi ako rin. Pero, pagdating sa mga ganitong klaseng investigasyon, kinakailangan punahin natin because ang purpose natin sa pagpuna is para matulungan siya na mag-improve.
as an inquisitor in a hearing that is in aid of legislation. Hindi po Blue Ribbon Committee ito eh. This is a Committee on Public Order and Illegal Drugs in the aid of legislation. Malinaw po doon sa sa opening statement ng chairman si Senator Bato. So dapat lahat ng kinikilos natin dyan in the aid of legislation. Sa kabilang banda, kabilang banda, Sir Jay, hindi, may mga nagsasabi din na maganda rin yung ginawa ni Senator Jinggoy kasi at least nabalahibuhan at talagang malalaman natin kung talagang yung resource person easy to break, ika nga. O kung walang paninindigan, ano. So sa kabilang banda, naniniwala po ba kayo na may maganda ring naidulot yun? Opo, ang positive nga lang do kasi hindi naman lahat negative. Ang positive dyan is napatunayan ngayon sa mata ng publiko, hindi po I'm not certain kung ano ang appreciation ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs, but in the eyes of the public, yung nakita rito, abay, mukhang hindi naman nagsisinungaling. Mukhang totoo ang lahat ng kanya sinasabi. Yun ang maganda ron, yun ang positive doon. Ang para kasing pag nag-ano tayo ng resource person at sinabi natin, di ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Yun lang, sino pa may imbita nating resource person? Tama. Diba? Sir Jay, kanina may nabanggit po kayo na patungkol dito na parang korte ang ginawa, no? So ito ba si Senator Jinggoy parang hindi na in aid of legislation, parang nag-abogado siya sa isang politiko? Kasi ang datingan po sa kung ordinaryong kaisipan, ang datingan doon, sino bang inaabogado ni Senator Jinggoy? Kasi remember, kung wala sanang prior testimony si Mr. Lasso, si Manguro, yung chief ng PIDEA, na ganitong Antimano, imbis na doon sa leaks ang kanya sabihin, Antimano, niyayari niya, sinisiraan niya to si Mr. Morales, hindi natin pagdududahan sana. Meron na nangyari, may antecedent, may precedent na sinisiraan yung pagkatao yung credibility nung anong tawag nito, hindi naman siya matatawag na ang tawag niyan, whistleblower. Ang kanya lang, tandaan natin ang kanyang sinabi, kaya po ako sumulat kasi gusto ko lang malinis ang pangalan ko, kasi ako'y nakapirma diyan sa mga papeles, at baka isipin na ako ang nag-leak. Hindi po ako nag-leak, sabi niya eh. So ngayon, okay lang naman yung i-test mo, yung supposed to be witness, pero hindi nga witness resource person nga kaya nga palaging pinagkakamali kasi ng mga ibang mambabatas na pag nagpunta ka dyan witness ka, hindi. Lahat kayo dyan, pag ginamit yung salitang ako sinasabi ko ito, Coach Oli, Boss Dada, as a political science professor, pagka sinabing in aid of legislation, lahat ng yung sasabihin o ikakal na idea dyan is supposed to help you legislate. Well, hindi pwedeng kaya hindi witness dapat ang itinatawag, Mr. Resource Person. Kasi kung meron lang sanang chance, I hope in the future na yung ibang mambabatas natin or even the staff magkaroon man lang sana ng chance na manood sa mga katulad sa Capitol Hills, sa Washington or sa ibang Congress ng ibang bansa. Matutuwa ka pag ako pinagpanalo ni Melquiades sa Lotto, ipadadala kita doon, Boss Dada, sa Capitol Hills para makapag-observe ka Ang ganda panoorin ng mga mambabatas doon. Parang nagiging sila in aid of legislation. Sa Amerika. Very respectful, malaman, Kasi tandaan natin, ito, aside lang ito, pero parang education na rin sa mga nanonood sa inyo.
ang mga senador natin, maliit lang ho sweldo. Mukhang, di ko alam kung 300 plus sila o 100 plus lang ang sweldo niyan 1,000, no? Pero ang allowance niya, 3 milyon na higit, buwan-buwan. Ang allowance nila is supposed to be for legislative research. Yan dapat pagpapakadalubhasa sa pananaliksik. Hindi sa pagdidiin ng tao. So, yan ang mga bagay na dapat na nalalaan ng ating mga kababayan. Sir Jay, sabi nyo nga kanina, medyo yung kanyang pag-handle ng pagtatanong. Sabi nyo kanina, dapat mapuna. Pero matagal niya na pong ginagawa yan bilang senador. Tama po ba? At kung matagal na, bakit nagkaroon siya ng parang error dito? Dalawang bagay, no? Ako, I don't want to pass judgment, pero it's either overzealous siya, yung bang sa kanaisan niya na mapiga talaga itong resource person, na magsabi pa ng mas marami pa kaysa doon sa mga nasabi na niya, or mapatunayan niya na ito parang gusto lang magpasikat nito, wala itong resource person na ito, baka ito pang nag-leak ng ebidensya. Yun ang isa. Pangalawa, baka tama yung sa pantahan ng iba, baka napag-utusan siya. Kung sino man yun, hindi natin alam, no? Alam na, kasi alam mo, sa politika, naalala ko noon nung hearing ni CJ Corona, ewan ko kung naabutan nyo to, Boss Dada, no? Coach Oli. Opo. Yung Chief Justice noon na in-impeach doon sa Senado. Namatay na po yun O patay na, kaya naalala natin, sapagkat noon, during that line of, anong tawag ito, habang tumatakbo yung impeachment, iisipin mong ang daming boboto against, no? The impeachment, Pero, kamukat-mukat mo, pumutok yung mga balitang 50 million, 100 million na pasadoble, di ba? Biglang nagulantang ang naiwan lang na bumoto noon, 3. Si Senator Miriam Santiago, si Senator Joker Arroyo, tsaka si Senator Ferdinand Marcos Jr. Sabi nyo, Sir Jay, napag-utusan, baka hindi ko lang alam, no? Bakit kaya napag-utusan? Sino nag-utos kaya dito? Kung sakali. Kung sakali. Hindi kasi umiikot Sir Jay yung yung sabi-sabi. Elementary discussion lang, Boss Dada. Sige po. Sa trabaho kasi ng isang mambabatas, whether lower house or upper house, meron dyan na tinatawag na lobby group. No? Halimbawa, meron kang gustong ipasa na panukalang batas. Maglalabi ka ngayon. Ang lobby can come in the form of impressing upon a legislator ano yung kahalagahan nitong panukalang batas na isinusulong mo. So, bibigyan mo siya ng lahat ng inputs, no? Educational input, information input, beneficial practicality, yung gano'n ng panukalang batas. Or, kung ikaw na may kontra sa batas na yan, halimbawa, nagpasa ng excise tax para sa tabako, abay, kontra ka. Tapos, o yung ikaw ay matatamaan yan, ikaw ay may-ari ng malaking kumpanya ng sigarilyo, maglalabi ka ngayon, hindi lang sa information, kundi kinakailangan masagka yun dahil maapektuhan yung negosyo mo, bilyon na mawawala sa'yo. Kagastos ka ngayon. Kaya nga maraming mga kwento-kwento na yumayaman ng ating mga politiko dahil dyan sa lobby money. So, yan ay whether itanggi yan o hindi ng mga mambabatas, yan ay nagdudumilat na katotohanan sa ating legislatura. Both upper and lower house. Yun, kaya naman pala. Bago ko ipasa kay Boss Dada, no? Last question na po sa akin. Ito po ay in aid of legislation. At kung kayo po ay tatanungin, anong magandang batas ang mapipiga natin dito sa PDEA leak na nag-leak na dokumento? Ngayon kasi meron na silang morphs na tinatawag nila, no? Unfortunately, wala pa yan noong panahon ng 2012, no? So, ngayon, hindi lang naman kasi PDEA yan. Dapat pangkalahatan, hindi lang. Kasi anything that is confidential, top secret,
Ganon din sa pulisyan, sa armed forces. So, ang dapat siguro tingnan nila riyan, but this involved national security eh. Hindi na nga kailangan ng, hindi masyado doon sa information eh. Ewan ko para sa akin kasi, like for example, in the case of yung mga sinasabi ni Mr. Morales, coach, no? Na pagkuha ng mga information sa confidential informant. Pwede naman kasing hindi na kailangan ng legislation dyan, kundi mga internal memorandum circulars, mga implementing rules and regulations na lang ang gawin, no? Kasi kung minsan, ang problema natin, pag naggawa tayo ng batas, instead of memorandum circulars, bago mo mabago yan, pag batas na, sasubmit ka na naman ng batas, ng panukalang batas, to amend it, and it takes sometimes years, no? Na bago mo whereas kung department order lang yan, pwede mong baguhin sa pagkapangailangan ng panahon, no? Yun ang isang ano dyan. Ngayon siguro ang isang pwedeng tumbukin dyan sa panukalang batas is an amendment sa rules and procedures siguro sa pre-trial, sa appreciation of pieces of evidence presented before a prosecuting fiscal, or during a preliminary investigation, kung ano yung mga dapat baguhin pa riyan. But again, tingnan natin sa mas malawak whether this can be corrected administratively by way of issuances ng mga circulars lang, or amend, no? A particular law. Gaya na sinasabi ko, mas mabigat ang mahirap ang magbaguhin na yan. Kaya nga ang dami nating batas, libu-libong batas, tapos gagawa tayo ng batas na hindi naman kailangan, pwede namang administrative order lang or memorandum circular lang or department order lang. Coach. Ayos. Naku, napakahusay talaga ni Sir Jason. Huling mensahe na lang po, Sir Jay, doon po sa mga lumalaban sa katiwalian, doon po sa mga senador natin na nagkakandak po ng ganitong mga inquiry, at syempre sa mga tagapanood po natin. Kasi ako meron akong unsolicited advice, no? Kasi hindi naman talaga yung ating mga senador at mga congressman bihasa sa siguro either iba ang kanilang orientation, kahit na abogado sila kung minsan, kung hindi naman sila masyadong matatas o maalam sa the art of argumentation and debate, or kaya graduate sila ng ibang kurso, ang preparation nila, kinakailangan talaga magsanay. Ngayon, kung medyo may problema sila in terms of expressing themselves, or ang tawag nito, eliciting information needed in the crafting of proposed Senate bills or congressional bills, pwede naman sila na mag-hire ng isang abogado. Halimbawa na magaling na inquisitor, or in-explain ko ito kahapon, no? Na i-hire nila. Tapos sila sa committee, manunood lang, sasabihin lang nila sa kwan, ito mga gusto naming lumabas sa investigasyon. Yung abogado ngayon ang magtatanong para sa kanila, para maayos or isang veteranong mambabatas na pwede nilang, or a political science expert, or an expert in the art of argumentation and debate. Para lang sa ganon, maging methodical, maayos yung mga pagtatanong at pagkuha ng mga impormasyon na kailangan para makapaglimbag ng mga pagsusog sa mga umiiral na batas o mga panukala na bagong batas na maaaring isampa sa Senado or sa mababang kapulungan. Meron lang sana akong request kay Boss Dada, dahil natawag ang pansin ng inyong lingkod doon sa nangyari sa Dumaguete City kahapon hanggang kagabi. Kaya meron akong panawagan sana sa mga kaibigan nating gobernador, mga city mayor, at saka mga town mayor. Sana po ay pagandahin nyo ng gusto ang inyong mga park, at lagyan nyo ng maraming traktor, maraming grader,
Maraming dump truck para gumanda lalo ang inyong mga park. Bullshit yung... Mukhang marami pang Freedom Park ang i-rehabilitate at aayusin. Meron akong tip sa inyong dalawa. Kung nakasalubong nyo si Governor Sagarbarria ng Negros Oriental, tanong nyo nga kung may kakilala siya na politiko dyan sa Negros Oriental na pumasok ng drug rehabilitation center. Nako po. Oo, tatandaan natin, susulat ko na. Oo, at kung kailan nag-graduate yung opisyal na yon sa college kung nakatapos man siya. Nako. Pwede po ba malaman yan o ibubulong nyo na lang sa akin? Teka, mukhang... Bubulong ko na lang. Bubulong, mamaya ko na ililista mamaya. Mukhang mataas ang posisyon yan, ah. Pag nakasalubong nyo si Gob, tanong nyo na rin sa kanya, baka alam niya. Sige. Ano ba yan? Yan ba yung sa Germany rehab? Yan ba yan? Hindi. Oo, iba to. Iba. O, Connected, marami connection sa mga rehabilitation. Kaya, inano tong park na to. Oo. Parang kilala nga ni Admar Bilyando yan eh. Nako. Ako si Admar tatanungin ko. Tanungin mo sa Admar pag tapos ng show. Oh, sige. Balita ko dyan din. May mga nagsasabong-sabong din dyan eh. Ano mo, Sir Jake, alam nyo, gustong-gusto pa namin pahabain dahil kami nag-enjoy nakausap kayo. Pero, last na, pwede ba? Last na? Kasi dami nagtatanong sa akin eh. Hindi ko na alam kung paano sila sasagutin. Saan ba yung, ano bang plano natin at saan yung next Maisug? Okay. Doon sa mga kaibigan natin dyan sa Central Luzon, at lalo na sa mga kapwa ko Bulakenyo, no? Mga taga Nueva Ecija, mga taga Pampanga. Magantabay lang ko kayo kasi kung naudyot man sa Bastos, Bulacan, Bastos, Bulacan pala, tutuloy ko tayo sa Bulacan. Wala akong makakasagkaryan. Next, Bulacan. Kasi maraming request eh. May Bohol, may Leyte, may Bulacan, may Pampanga. Sa Ilocos, ayaw nyo? Mahirap din sabihin kasi baka mamaya mapareho sila kay Mayor Rama. No? Maghahanda na yung mga yan. Ayusin nyo kanilang Freedom Park. Sa Ilocos, ayaw nyo? Para mapatulad kay Mayor Rama yung mayor doon? Malayo na kasi yun eh. Mas malapit-lapit siguro kung dito sa may kanto ng Corinthian. Tsaka isa. Diyos ko po, naku po, delikado. Baka lalo tayong suspindihin ng mga, alam niyo na, marami ngayon. Di ba, Sir Jay, natatandaan ninyo yung kung nagbabasketball kayo dati, yung masaling mo lang, tumatawag na ng foul. Ayun, nana. Ayun, di ba? Maraming nana ngayon eh. Kaya ayan. Nasaan ka? Ano ba yung nagmamalaki mo? Journalist ka. Hindi ka naman kumu-cover ng isang pinakamahalaga siguro. Para sa akin, bilang mamamayan, bilang taxpayer. Sir Jay, maayong gabi si Admar, si MJ. Karon po sa SMNI Nightline News. Thank you very much, MJ. Magandang gabi sa iyo, Admar. Kumusta po kayong lahat, mga giliw na manunood ng SMNI? Yan ba sa inyo, Kuya Jay, ay mainit? Hindi siya mainit, medyo maalinsangan lang. Ayun. Kasi umulan na kahapon, magdamag, pero bumawi rin yung init kanina. Ang problema, mataas yung humidity, no? Nasa 84% kanina bago kumagat ang dilim. Opo, kasing init po ng mga balita ngayon, lalo pat sa larangan po ng pagbabalita. Pag nauugnay po ang pangalan ng Pangulo sa issue ng illegal na droga, halos lahat po ng istasyon, maparadyo, at telebisyon, maging sa dyaryo, headliner ho yan. Pero napapansin natin, Sir Jay, ngayon, SMNI lang bumabanat o nagbabalita at nagtatalakay, yung iba asa na? Yun nga ang kaya nga kahapon, bago pa man magsimula yung committee hearing sa Senado, nag-post nga ako, yung bang ANC na pinagmamalaki worldwide ng ABS-CBN, magko-cover ba? Yung bang GMA, GTV, dalawang istasyon yan, magko-cover ba? Yung bang
TV5 at saka yung kanilang VHF, UHF television, magko-cover ba? Lahat ng yan, sinubaybayan ko, chinek ko isa-isa. Unfortunately, wala, no? Isipin mo, earth-shaking and development, pero none of them are interested. But anyway, okay lang yun, kasi diskarte nila yan. Sila naman ang mananagot sa kanilang mga televiewers at saka mga tagapakinig sa radyo. But tayo, dahil ang commitment natin ay para sa Diyos at sa bayan, sa Pilipinas nating mahal, ay minamarapat natin na yan ay isa yung pagkawit. Dahil sa hindi po biro ang issue. Ang issue number 1 na tatalakayin nila, ano nga pa talaga ang mga kasaysayan na nakapaloob doon sa alitagtag, shabu, checkpoint, drama, no? Na gustong palabasin nila, no? Pagkatapos, tayo ay, anong tawag nito, nagulumiyak kahapon sapagkat sa umpisa pa lang, opening statement, napakaganda ng opening statement, lahat yata ng klase ng po, ginamit na ni Secretary Benhur Abalos, only to find out na yung committee ni Mr. De La Rosa, sumang-ayon na lang at ganoon na gawin ang executive session without informing the public. Why would you ask for an executive session? Kasi wala akong nakikitang dahilan from a taxpayer's point of view, no? Para gawin ang isang executive session sa isang bagay na wala namang concern sa national security, no? Sila ang nagsabi, ito ay the biggest hole. Di ba? Ito yung, nung pangyayari yun, presidente mismo nandoon, sabi niya, ito ay produkto ng napaka masalimot at mahabang, ganda ang pagkakasabi ng presidente at ako'y hindi ko naman tinatawaran yung presidente, no? Pinapaniwalaan ko at face value. Tapos, iba yung sinabi na naman nila na ganito, ganyan. Tapos biglang, yung hinahanap nating witness, saglit pinakita pero tinago na naman. Ewan ko kung saan tinago doon sa mga kwarto sa Senado. Pagkatapos na wala tayong narinig. Yan ang inaantay ng tao, no? Doon sa kaya tuloy nag-iisip ng hindi maganda yung mamamayan. Ano bang pinakatago-tago nito? Number 1, sinasabi ni Mr. Abalos na siya ay, anong tawag nito? Siya ay nakadetain daw sa Batangas Police pero wala namang pruweba na pinapakita na siya nakadetain. Unang-una, yung sinasabi nila, doon pa lang sa mugshot. Ako, dumaan ako ng mugshot si Trillanes, lahat halos. Pero nandun yung pangalan, lahat. Pero itong special na suspect sa 13 billion na naging 9 billion, na naging from the almost 2 tons na naging 1.2 na 1.4. Hindi na nga nila maintindihan kung anong number ang gagamitin nila. Pagkatapos, ito pa ang Siste MJ. Kanina lang, naglabas naman ng statement ang PNP na simula ngayon wala na magsasalita patungkol doon, ang PNP. So, they are creating lahat ng klase ng pagdududa tuloy ng mamamayan. Ano bang nangyari dito? Bakit ba ang gulo-gulo ninyo? May tinatago ba kayo? Kung wala naman kayo tinatago, why request for an executive session? And then, for the Senate, nawala yung transparency, accountability, and responsibility. Kaya, ang tao, hindi mo masisi kung mag-iisip ng hindi maganda. Yun po ang doon sa issue number 1. Number 2, marami na, anyway, nakapagsalita na si Mr. De La Rosa, nagsalita na rin, na-interview na rin ng SMNI si Mr. Morales, at doon lang ako na habang nanonood ako nung sinabi ni, hindi ko alam kung bakit emotional ba, napikon ba, hindi ko maintindihan, which hindi maganda nung iutos ni Senator Bato na papuntahin ng personal sa Senado si Maharlika, hindi yata niya alam na American citizen yun, hindi mo naman pwedeng diktahan yung Amerikano kahit na nakakulong na, kinukuha pa rin nila yung kanilang mga citizen, di ba? Yun ngang naputokan
ng bomba sa Davao. Nasa hotel, ano pa nila, ni-rescue pa nila at binalik sa Amerika. Hindi ko maintindihan. But anyways, siguro ang pinakamagandang gawin kung ito'y matutuloy man sa May 7, balita ko may hearing sa May 7, pwede naman, halimbawa, hindi naman sa tinatawaran natin ng kakayanan ng aking kapitbahay ko yan dito sa probinsya, si Senator De La Rosa, pwede naman siya kumuha ng isang magaling na abogado o abogada na pwedeng i-deputize ng kanyang committee para siya ang magtanong, no? Para nang sa ganoon, system, methodical yung pagtatanong. Kasi unang-una kahapon, ang pangit-pangit nung unang kaumpisa pa lang, anong tawag nito? Parang ini-exonerate na niya yung kanyang mga mista, no? Sa PMA, hindi ho maganda. Bagamat, anong tawag nito? Siguro sa kanya, wala yun. Pero sa publiko, ang dating ho nun, ano ka ba? Nag-uumpisa pa lang, hindi wala pang sinasabi. Kumbaga parang hindi pa nga naikukulay yung mga mista mo, sinasabi mo nang hindi, malinis yan. Pangit. Pangalawa, ano ba kala nito? Simpleng, walang masyadong kalat yung public hearing. Hindi ko alam kung may halong nervyos o pagod o but anyways, sana siguro sa susunod ayusin nila yung pagsasagawa, MJ. Apo, Sir Jay, sa inyo pong malalim na karanasan sa pagbabalita at pagmamanage po ng mga estasyon, ano po yung mga salik kung bakit hindi na ibabalita sa karamihang mga estasyon ang mga ganito kalalaking issue? Hindi dapat ano nga yun Yan ang mga issue, lahat, dapat yan, tabi lahat ng istorya. Pag yan, isipin mo ang sinasangkot, Presidente ng Republika ng Pilipinas na sinasabi ayon doon sa dokumento na at saka doon sa mga litratong sinasabi, gumagamit ng bawal na gamot o droga. Can you imagine the ramification of having a president making decisions for 114 million Filipinos and he's into drugs? I hope that's not true, no? Although malalaman natin yan sa mga susunod na sandali. Ito sa bagay, doon sa sinabi nga, base doon sa investigasyon ni Mr. Morales, pinapatotohanan ng kanilang confidential informant na si Bongbong Marcos, hindi ko alam kung ang tinutukoy doon, si President Ferdinand Marcos o si Apo Bonget sa mga Ilocano, at mga nakakilala sa kanya, o kaya yung familiar na BBM o Bongbong Marcos. Kasi kung ganyan kabigat ang istorya, ganyan kalaki ang istorya, pagkatapos ikaw pinagmamalaki mo, ikaw ay malaking network o malaking istasyon, malaki at maliit, anong tawag yan? Number 1 yan na requirement, anong tawag nito? Pag tinignan mo yung mga prangkisa mo, importante yan na maibahagi mo sa publiko. Kung option nila yan, na hindi nila, anong tawag ito, bahala sila sa kanilang mga manonood. Kasi pag ganyan kalaki, hindi mo kinover, may diferensya yung stasyon mo. Opo. Sir Jay, natatanong ko itong mga bagay na ito dahil kanina sa panayam sa Puso ng Bayan, nabanggit po ni former PDEA agent Jonathan Morales na wala pong nag-reach out sa kanya na ibang istasyon maliban po sa atin dito sa SMNI. At nang naimbitahan naman daw siya, bago yung hearing, nakaraang mga linggo, sa isang panayam naman sa radyo, nagkaroon daw po ng abiso sa kanya na, huwag muna nating pag-usapan yung mga issue ng adik-adik o paggamit ng illegal na droga ni President BBM. So meaning, talagang may chilling effect, Sir Jay. Very, very clearly, sinasangkaan yung anumang balita o informasyon na maaaring ma-pick up ng kanilang coverage, no? Whether it's a live interview or in the form of the news. Hindi ko maintindihan
bakit ganun kaligalig yung Malacanang o ang gobyerno, para ako naman ayokong isipin na ang gobyerno ang nagsasabi sa mga network na wag nyo i-cover eh. Kasi hindi naman hindi ko mawari na kayang sagkaan, no? Kasi dumaan tayo sa martial law, hindi naman sila ganun. Unless may mga, anong tawag nito, may mga special arrangement. Pero ako ayaw kong pag-isipan na masama yung mga may-ari ng network o yung mga nagpapatakbo ng mga news and public affairs, yung mga news directors, halimbawa ng ABS-CBN, ng TV5, ng Associated Broadcasting, maintindihan ko pa siguro yung PTV4. Matik, gobyerno yun eh. Kasi Sounding board. Stasyon ng gobyerno, pero ganun pa may stasyon natin yan bilang taxpayer, hindi stasyon yan ng mga Marcos. Ha? Yung sequestered company na IBC, na ang presidente pa dyan, primo ko pa naman, no? Anong tawag nito? Pero maintindihan natin yan, sequestered assets ng gobyerno yan. Pero yung mga commercial, private, I don't know. Kasi ang problema riyan, ang nakikita ko, ganito, no? Ang ganitong practice ang nakikita ko sa kanila, kumukuha sila ng footage, no? Pero hindi nila nilalabas. Yun ang matindi rin eh. Andiyan naman sila, present sila. Kahit na nung hearing sa Senado na pinatawag kami, no? Ng Senate Committee on Public Information. But kumukuha lang sila, hindi naman nila nilalabas on the air. So hindi ko maintindihan. Bago yata yan sa larangan ng pagbo-broadcast, no? Hindi natin maintindihan yan. Pero based po sa inyong karanasan, Sir Jay, may mga pagkakataon ba na inaayos ng gobyerno yung mga stasyon? May mga special arrangement? Ano na yung mga franchise holder na magkaroon ng mga news blackout? O may mga pag-offer ba nung karanasan mo sa ibang mga stasyon na may ganoong mga tahak? Ito yung sinasabi ni Attorney Reggie, tagapagsalita ng KBP, na yung nangyari sa SMNI gave a chilling effect to the entire industry. So, possible na nag-iingat sila na hindi nila masaling yung pride o fried chicken ng mga nasa gobyerno ngayon. Kasi baka mangyari sa kanila yung ginawa sa SMNI, no? Na inutusan ng Kongreso ng mababang kapulungan yung NTC para na makulol yung NTC, sumunod na lang parang aso, no? Siguro, I'd like to think it that way, no? Kasi kaysa naman pag-isipan natin na nabayaran, na may sword of Damocles sa kanila, may special arrangement, o hindi natin alam. Ayoko pag-isipan ng ganyang masama. Alam mo, hindi natin ugali mag-isip ng masama. Kaya lang, hindi mo rin masisi yung mamamayan, yung netizens. Pero mali eh. Tingnan mo, wala na masyadong nanunood sa news and public affairs or sa free TV. Halos lahat nasa new media na. Except of course yung mga walang telepono, pero I do not know kung ilang porsyento na lang sa Pilipinas ang walang cellphone. Kasi kahit na grade 2, grade 3, meron na cellphone eh. We have a total of about 79 yung last count noon. That was 3 years ago. 79 million na ang may Android. Doon sila nanonood, nakikinig ng mga balita. So, kung hindi kino-cover yan nila at napakalaking balita, by problema nilang malaki yan. Dahil darating ang panahon, wala nang maniniwala sa kanila, no? Po, last point on this, paksa, Sir Jay, on this topic. Gaano kalaking factor kung magkakaisa ang lahat ng mga estasyon na magbalita ng ganitong mga issue? Kaya siguro hindi nagkukomentong Malacanang dahil isang estasyon lang maligalig sa pagtalakay sa mga ganitong issue. Alam mo, matuto tayo sa kasaysayan. No? Ito para sa kay Seloy Garafil, no, yung PCO chief.
at saka yung sino pa man ang mga kumukumpa sa media relations, public relations ng Marcos regime. Remember, tayo nga kinukonsider nilang malaking istasyon Nagsimula yung EDSA Revolution sa umpisang maliit na estasyon, Radyo Bandido. Napakalan 810 kHz on amplitude modulation band. A small radio station. And then, ganun tawag nito, nanganak siya, nagkaroon ng Radyo Veritas, etc. etc. Hanggang lumaki. Kasi hindi kumocover yung ibang stasyon